Hello po sa inyong lahat. Muli po ay muli nagbabalik ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God sa muli pong paghahayag ng ating pong pastor. Bigla po kasing lumakas ang ulan, kaya po ito na po yung part 2 ng muling paghahayag ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, nautol yung ating bayag at marami tayong topic na pag-usapan tungkol sa nangyayari sa ating kapanahunan. Dahil lang nangyayari sa ating kapanahunan, nakahula yan sa Apokalipsis 7 at lahat ng mga dilubyo na yan, pandemya na yan, bagyo, lindol, gera, nakasulat dyan. Tandaan nyo magaganap yan kung walang magdidepensa at walang magtatanggol. Kasi ang magtatanggol ay ang mga mananampalataya, mga tunay na sakdal na mananampalataya sa Diyos. Dahil yan ang pangako niya. At liliwanagin natin. San Juan Kapitulo 15 ito tinutukoy ang buong sanlibutan. Lahat tayo ay sanga lang ng kanyang kapangyarihan. At ang sanga na hindi nagbubunga ay talagang kanyang puputulin. Ano yung bunga na tinutukoy? Bungang mabuti. Mga bungang magaganda, nakaayaya at pakinabangan ng mga tao. Yan ang hinahanap ng Diyos na bunga. At pag hindi magbunga, puputulin at ihagi sa apoy. Ano ibig sabihin sa apoy? Parusa, impyerno. Ngayon, mag-usap tayo sa 5. San Juan 15:5. Ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Maliwanag Branch tayo lahat, sanga ng Diyos. Dahil siya ang puno na tulay, si Jesucristo, at ang Ama ang magsasaka, gumagawa ng lahat ng bagay. Creator, kung tawagin. Ngayon, siya lumikha lahat ng mga bagay at siya rin ang aayos sa lahat ng mga bagay sa mamamagitan ng mga propeta. Alright. So, ito nga propeta nito, marami ng propeta yan na hindi nyo kilala. Ako, kilala ko sila. Kaya lang, iba-iba tungkulin ng mga propeta. Tandaan nyo O, gusto nyo malaman? Andyan na si Wonderboy ninyo, Eduardo Miranda. Andyan na si Lady Men. Lynn Agno. Andyan na si Lynn Agno. Si Dato Katarungan. Andyan na si Dato Katarungan. At si Attorney Persida Acosta. Alright. Attorney Pauchit Acosta. At ang mga propeta, iba-iba ang kanilang tungkulin. Sabi ko sa inyo, may humawak ng hustisya, may humawak sa gobyerno, may humahawak sa mga sundalo. Yan ay si San Miguel Arcangel. Alright. May humahawak sa mga propeta para maghayag sila ng katotohanan dahil sila ang inatasan na humawak ng tungkulin. Kaya itong mga inatasan ng Diyos na humawak ng tungkulin, pinagsisikapan nila lahat na kanilang maganap ang kanilang ginagawa. Para sa ganon, qualified sila na makinabang sa kanilang ginagawa at sila ay patungo sa langit. Tandaan nyo dahil nakarecord na sa langit ang kanilang ginagawa, so sila naman ay karapat-dapat na umakyat sa langit at magmana ng kaharian ng langit. So, ang pagmamana ng kaharian ng langit, hindi basta-basta. Sinasabi ni Lidwin, hindi basta-basta. Kailangan ang tungkulin nyo, galmangan ninyo na may kahusayan
maging pangulo ng bayan o mamamayan, kailangan tuparin nila ang kanilang tungkulin. Dahil gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maliligtas. Yan ang sinabi ni Pablo. Tandaan nyo Malinaw po. Pangulo po, hindi panggulo. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Bakit? Ay nilalang na tayo na maging tao yung kaluluwa natin. Sa Diyos yan. Yan ang sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes. Ang Ecclesiastes 12:7. Okay. Ang katawan naman magbalik sa lupa. Dahil bigay ng inang lupa yan. Kailangan magbalik sa lupa ang ating diwa o espiritu. Ito po, basahin natin. Babalik sa Diyos. Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, maliwanag yan Sino nagbigay ng kaluluwa nyo dyan sa katawan ninyo? Hindi ba sinabi ko sa mga unang Facebook ko, ang katawan na yan na ginagamit ng iyong kaluluwa ay damit lang ng kaluluwa yan. Galing po yan kayo ng lupa. Galing yan sa ng lupa dahil nag-usap sila ng Ama. Ano sabi niya? Bigyan mo ko ng alabok. Sinabi niya doon sa inang lupa. Binigyan siya ng alabok at ginawa niyang tao. Maliwanag Sinabi ko na sa inyo ang hiwaga ng mga planeta noon pa. Bakit nyo dinilit? Bakit ninyo inalis? Ayaw ninyo malaman ng katotohanan na nagbigay ng puso nyo si Haring Jupiter. Yung nagbigay ng bito kayo ay Madam Venus. At nagbigay ng patay nyo, balon-balunan ninyo. May nagbigay yan ng planeta. Bawat planeta po kasi may mga dioses yan. Kagaya ng planet Earth, si inang lupa. Napakaliwanag po. Yan ang kinautangan nyo ng inyong katawan. Kaya wag nyo siyang mumurahin. Huwag nyo siyang lalabas ng anin. Igalang nyo ang inyong ama at ina, sabi ng Biblia, upang humaba ang buhay nyo sa ibabaw lupa. Kahit na kayo mga Muslim, tandaan nyo huwag kayong mang-api sa mga banal na espiritu. Mag-aral kayo ng siyensya espiritu. Yung tinatawag na theocracy. Yan nga po sinasabi ko sa kanila, mag-ingat po sila sa pagyurak sa mga banal na espiritu. Marunong na naman kayo na Latin theology. Wala pong kapatawaran yung pagyurak sa mga banal na espiritu. Yung mga apostol po, huwag kayo magsasalita na basta-basta. May yurakan nila. Handa kayo sa bunganga nyo. Tandaan nyo Natigilan na po nila paghatol sa mga banal na espiritu. So, Wala pong kaya ako kapatawaran mismo, yun. sinabi ko sa inyo, magtanong kayo sa akin. Kung meron kayo hindi maintindihan, huwag kayo magsasalita ng pabalang-balang. Dahil ang Diyos ay pinagmamasdan niya tayo. Sinabi ko sa inyo, we are on TV. Hindi nyo intindihan? Nakapokus tayo sa kanyang TV. Malaki ang kanyang screen doon sa langit. Ang screen niya, gusto nyo sabihin ko na naman, hindi kayo maniwala. Isang malawak na karagatan ang screen. Pag pinitig niya sa daliri niya, makikita tayo lahat. Nationwide, worldwide. Lahat ng tao makikita niya doon. Pwede niyang i-close up. Palapitin ang view. Kung maliit ka, ilapit lang yung camera niya. Palaki na mukha mo. Makikilala ka. Kaya yan ang tinutukoy ng kasulatan. Saysayin ko na naman. Alright, sige. Balikan ng Jeremias 16:17. 20. Ganun Jeremias. po yun. 16:17 ng Jeremias. Sige, basahin. Sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nangakukubli sa aking mukha, o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Ito ang mga hiwaga na hindi nyo alam. Ako, ipinakita sa akin ng Diyos yan. Marami. Yung isa kong propeta, ang hawak niya ay dagat, at ipinakikita sa niya Diyos na ang mangyayari sa buong daigdig.
sa pamamagitan ng lawa na yan. Ano nyo? Yung isa naman, sabi niya, kopa lang. Pero sinuri ko, hindi pala kopa. Isa palang swimming pool na malaki. At doon lumilitaw ang screen na nakikita ang view ng buong daigdig. Diba niya? Kaya ito po, sa 23 naman po, 23 ng Jeremias, ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. O see? Ang liwanag. Ang mata ng Panginoon, yan ang simbolo namin, o, mata. Dito sa aking bandera, mata. Eh, pinasasama naman po ng mga tao yung mata dahil Illuminati raw yan. Ang mga Illuminati raw po, yung mga demonyo. Ganon. Ay, pinasasama nila yung... Kaya huwag kayo maghatol-hatol na hindi nyo alam, mahatulan nyo sarili nyo. Bawal yan, oh. Huwag kang hatol upang hindi ka mahatulan. Matthew 7:1. Yan po, Yan, yan po hatol yung yan. isa sa tinutuligsan nila sa atin, yung mata, yung bakit daw meron tayong... Nilagay ko lang yan, simbolo ng ng aking ama. kakayahan na ipaliwanag sa inyo kung ano simbolo ng mata at anong simbolo ng triangulo. Alam ko sa inyo kung ano ang meaning ng triangulo. Kahit na yung star, alam ko meaning na star. Tandaan nyo na ginagamit nyo Pasko. Alright. So kaya magtanong kayo, sabi ko sa inyo, para lililawin ko. Kung sino yung magtanong, siya makalam. Ay dali, ipayag ko sa buong daigdig. Ala, nakatanga lang kayo. Eh, nagkakanya-kanya po ng haka-haka. Sabay maghahatol. O ngayon, Nagkakaroon lang po kayo ng kasalanan. ito binasa ko ngayon. Mayroon ba may lilihim sa Diyos? Pinagmamasdan niya tayo, kakawasan nyo. Saka, kawikan ng tao, we are on TV. At meron tayong sinasabing Akashic Record, Diary. Bawat tao na nilalang sa mundong ibabaw, meron siyang diary. Mula pa nung silang siya, nakarecord na yan hanggang sa paglaki niya, pagtanda niya, nakarecord yan. Hindi na kailangan ang litis-litis na ginagawa ng mga abogado. Dahil nakarecord na ginawa mo, wala ka na may rarason. Kung mapunta ka sa impyerno, kung mapunta ka naman sa langit, magsaya ka. Dahil maganda ang performance mo sa buhay mo. Nakarecord. Ganyan na. Alright. At lahat ng salita natin ngayon, kahit na ako ngayon magsasalita, naririnig niya sa langit. Kita na. Lahat ng sasabihin ko, lahat ng ginagawa ko, nakikita niya. Tandaan nyo. Kaya hindi ako pwede magsalita ng kasinungalingan dito. At magbabalat kayo. Lahat ay katotohanan at pawang katotohanan dahil pinagmamasdan niya ako. Bawal po Ganun rin din kayo. pagbubulaan. Bawal lang pagbubulaan dito. Pagpapasikat. Ano tinatawag yan? Magmamapuri, sarili. Bawal dito, magmamataas. Dahil sinabi ni Jesus, ang nagmamataas ay ibababa. So, magpakumbaba lang kayo. Kung wala kayong alam, mag-aral kayo. Sabi ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Kayong lahat na bibigatan lubha. Hindi ba ganon sinabi niya sa Biblia niya? Bagong tipan? Dahil nahirapan kayo magtuklas eh. Hindi ba sabi ni Pablo, kung kayo ay muling binuhay na Kristo, kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay sa langit. Malaya kayo mag-research, magsiyasat kung ano ang mga bagay sa langit. Kaya po hindi nila mapaniwalaan dito na may nakakapag-research dito sa kalangitan eh. Sa kanila kasi walang nangyayaring ganyan. Kita nyo, pag-research sila sa langit, na-research niya buong daigdig, langit, hindi nyo ma-research. Tumuklas kayo. Dahil yan ang utos. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay sa langit kung saan si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Huwag sa mga bagay sa ibabaw lupa dahil yan, walang kabuluhan. Kahit nung pinag-aaralan nyo no universidad tungkol sa lupa, wala kayo alam na hiwaga dyan. Tandaan nyo ha, kuro-kuro lang yan ng mga
mga naggumawa ng aklat para mapaniwalaan na sila ay dapat bayaran na matrikula. Pero hindi yan ang kabuuan ng katotohanan. Tandaan nyo. Natutunan kayo para magsalita, makabasa. Yan ang may turo ng material na eskwelahan. Pero pag nakabasa na kayo, hanapin na ninyo ang mga bagay sa langit. Sa Biblia nyo tuklasin. Dahil sa Biblia na yan, tandaan nyo, yan nalalang ang buong daigdig. Yan ang world history kung tawagin. Istorya ng daigdig ay Biblia. Tandaan nyo, world history. So, ang mga hiwaga na nakapasok niya sa Biblia ay mayroong pinagkaluman na gaya ni Jesucristo. Alright. Ngayon, sa panahon natin, sino pinagkaluman sa mga bagay nito? Kung sino nagayag, pakinggan ninyo. Para sa ganon, matuto tayo at magkakasama sa langit. Dahil nakita ninyo, impyerno abutin ng mga suwail at salagsagero at hindi naniniwala sa katotohanan at nagpapatuloy sa kasamaan kahit na pinakamayaman na tao kayo sa buong mundo. Impyerno lang ang buti nyo. Ayun, nabanggit ko na kanina, di ba? Yung mga manggagaway na mapunta sa impyerno. Sino ang mga manggagaway na tinutukoy dyan sa Apokalipsis 21:8? Mga magkukulam, naghari na sa baba ng lupa. Ang dami magkukulam. Amerika man, China man, lahat ng daigdig may magkukulam. Buong mundo. Buong mundo, may magkukulam. Tandaan nyo. Alright. Kala nyo, di namin alam? Alam namin yan. Yan kasi ginaroon na magkukulam. Dahil ang magpangkukulam, ginagawa nilang negosyo. Kaya nung nadatnan sila ni Jesus, nung panahon ni Jesus, yun na, sabi niya ano sabi ba magkukulam? Jesus, ba't ka ba dumating sa hindi tagdang panahon? Nagulat sila, bakit? Nahuli sila lang ni Jesus na nakapasok sa isang tao. Ano sabi magkukulam? Kung palubasin mo kami rito, dalhin mo kami sa mga baboy. Kaya ito mga demonyo to. Alam niyo, ipahamak si Jesus talaga. Alam niyo, mga baboy na yon, poultry ng baboy, pinasukan ng mga demonyo. Anong nangyari sa mga baboy? Nagliparan. Mga baboy. Ang mga baboy. Sino nalugi? Yung may-hari ng baboy yan. Kaya itong mga demonyo talaga magpahamak. Ipahamak dahil si Jesus. Mabuti naman, nalusutan ni Jesus ang kaso na yon. Dahil hindi naman siya talaga humiling na sila pumunta sa baboy. Dahil sa ayaw nila gusto, talagang palalayasin sila ni Jesucristo. Tignan nyo. Kaya nga, itong baboy na demonyo na ito, ang mga demonyo na punta sa baboy, ipinapahamak si Jesus at kalugihan na may-ari ng mga baboy. Alright. O sino madidimanda? Yun ang utos. Napupunta sa baboy. Hindi naman niya inutos Napunta sila sa baboy Kundi sila humiling. Napupunta sa mga baboy. Ngayon naman, pinanluloko na naman ng mga taong reliyoso na huwag niyong kakainin ng baboy dahil may demonyo. Bakit? Tanga ba yung demonyo na patsap-tsap sa matadero? Mga inutil kayo talaga. Gamitin nyo konsensya nyo. Kung nautakan niya si Jesucristo, kayo pa kaya? Hindi kayo mautakan niya? Baka pag ako kumain ng baboy, magulang ng mundo. Tanga ba ang demonyo na tsap-tsapin na matadero? Huwag nyo gagawin tanga yan, matalino yan. Tandaan nyo. Kaya huwag nyo bubulayin ng mga tao. Panluloko ninyo, ha? Alright. Balik tayo. Saan tayo babalik? Na tema. Yun po sana yung... Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. Alright. Ngayon, sa palagay nyo, kayo, hindi nakikita ngayon sa ginagawa ninyo. Sino man tao sa lipunan ito, nakikita ng Diyos ang kanyang ginagawa. Wala tayong may dilihim yan. Tandaan nyo. Kahit na magsinungaling kayo, malalaman niya. Nandun din si Ponyas 9,
17:9. Jeremias 17:9. Sige. Jeremias Kapitulo 17, talatang 9. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaalam? O, kita na. Kaya na sino kayong tao sa mundong ibabaw? Presidente ka man, senador ka man, congressman ka man, gobernador ka man, mayor ka man, kapitan ka man. Nalalaman ng Diyos ang inyong ginagawa. Tandaan nyo. Kaya huwag kayong gagawa ng kasamaan dahil nakatibi kayo. Kamukha na ginagawa ninyo. Oh, meron kayong diyan sa barangay. Ano tawag nyo yun sa... Relief. Hindi, yung CCTV camera. Ayuda. Ha? CCTV. O, yung CCTV camera ninyo, sigurado kayo nakita nyo yung tulisan dito. O, lalo-lalo ito mga taga-Batim mo. O, taga-Bangkal. Sigurado kayo na nakikita nyo mga tulisan na magnanakaw dyan, mga sinungaling ng tao dyan. Yung CCTV camera ninyo, sigurado ba? Tatanungin ko kayo, kung nakita nyo ang mga tulisan na magnanakaw dito, believe na ako sa inyo. Kung nakita nyo ang mga tao sinungaling, at malaman nyo kung sila'y sinungaling, believe na ako sa inyo. Sige, tuloy mo nga sa. Ako'y sumisiyasat. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinataraw ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. O, kamukha yun. Dinimanda na naman ako kapon dito. Mapanira daw kami dito. Oh, sigurado bang mapanira kami dito? Maalaga ko yung mapanira. Sino talaga nagsisinungaling dito? Kaya no, nakalubog sa baha na yung mga palay. Sino ang nagpalubog dyan sa palay na yan upang masira? Kami ba? O yung Diyos? Yan, natandaan nyo buong daigdig. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong magkakalat ng kasinungalingan. Dahil yan ang rule of law. Simasahin mo nga yung Exodo 23. Diretso, mula uno. Para malaman nyo yan ang nangyayari sa ating panahon. Ikaw mga sinungaling, kahit na nasa hukuman na, hindi pa amin. At magkakatapa ng kasinungalingan, mag-akusa ng kasinungalingan. Alisin nyo lang dyan. Sige, tuloy. Exodo Kapitulo 23. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patotoo man sa isang usap ng kiling ay sa karamihan. Kita nila, mayroong papanigan, may kinikilingan, iwasan yung mga yan. Dahil alam ng Diyos, kung mayroong kayong pinapanigan at kinikilingan sa husgado ninyo. Gaya po nila si dating Presidente Erap. Walang kumakupare. Talaga? Walang kumakumare. Anong ginawa nyo kay Erap? Sinibak nyo rin si Erap? O sino gusto nyo magpresidente? Yung tanga, yung rebulto, yung walang ginagawa sa bayan? Tandaan ninyo gusto nyo, sino ilagay yung mangulo sa probinsya? Yung sindikato, na gaya yung pinapalabas nyo sa mga TV ninyo? Sa divine government po, lahat po ng mga yan, mawawala na yung mga yan. Dahil ang magiging Pangulo ay makadiyos na, makatao, may awa ng Diyos. Wala na masama. Dahil lilipunin niya lahat ng masama kung maghari na siya. Kaya lang, may namamagitan, sabi ko sa inyo. Kamukha ni Jesucristo, namamagitan. Para wag kayong malipol lahat. Bakit? Dahil si Kristo, tao.
may damdaming makatao. Pero sa panahon po natin ngayon, nasa panig na po siya ng Espiritu. Ngayon, damdamin niya makatao. Kaya na nasa Espiritu na siya, naramdaman ba rin niya yung ugali ng tao. Tandaan nyo Minsan po kasi siya naging tao na eh. Talaga. Dahil alam ko yan, yung misteryo na yan. Dahil ang kabiyak ko na si Nagsanta, Eulalia Banggis. Alam niyo, sabi niya sa akin, pagbaba niya mula sa langit, noon mag-usap sila na Santa Teresita, alam niyo, sabi niya sa akin, Manong, ganun ba talaga yung Espiritu? Bakit? Ano natuklasan mo? Nag-usap kami ni Santa Teresita, parang usap tao. Sabi niya, siyempre, tao sila eh. Nag-usap kayo sa lihim na walang nakakalam. Istorya, gaya ng pag-istorya ng tao. So, naganap sa inyo, ayan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kaya na si Kristo, Diyos na, pero siya ay galing sa tao. Pag makipag-usap siya na lihim sa kanya mahalagad, parang tao talaga. Tandaan nyo Alright. Sino nakakalam dito? Wala naman kayo natutuklasan. Wala naman kayong tinutuklas na lihim at hiwaga. Wala nga po kasi silang propeta na aakyat sa langit. Yan ang wala po sa kanila, na dapat na po nilang malaman na may propeta na nakakakyat sa langit kagaya ni Juan Evangelista. Alright. Ngayon, lahat tayo tao, nakabukas yung posisyon sa langit. Maraming nakakalam na si San Pedro ay siya bantay pinto ng langit. Tandaan niyo tatanungin ko kayo ngayon, kung talagang alam nyo ang lihim at hiwaga ng langit. Nung hindi pa banal si San Pedro, sino ang original na bantay ng langit? Kung masagot nyo yan, bilim na ako sa inyo. Tandaan nyo bago si San Pedro, may nauna sa kanya. Tandaan nyo. Alright. Ngayon, ano gusto nyo malaman ngayon? Ngayon po, para po maniwala sila sa Panginoon, bakit napunta ng langit si San Pedro? Na, di ba sinabi ng Panginoon, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito gagawin kitang iglesia. At siya yung mangangasiwa. Alright, yun ang gusto nyo malaman. Bato na ilagay sa iglesia. Basahin na po natin para malinaw. Basahin mo. Mateo. Sino na unang nailagay sa iglesia? Yan ang tanong ko sa inyo. Sinong una na inilagay niya sa iglesia? Hindi ba si Kristo? Ipinasa lang kay Pedro. Tandaan nyo. Yan ang original na bato. Si Jesus. Yan ang hula ni Daniel sa Daniel Kapitulo 2 na natapyas na bato sa malaking bato. Siya ang pumungkol doon sa larawan at yung bato na yun ay lumaki at napakalaki at sinakop niya mong daigdig. Siya yan, si Jesus, hiwaga ng Ebanghelyo na siya kayo binigyan ng Diyos ng kapamahalaan sa bulong lahat ng laman, lahat ng tao. So, maliwanag. At ibinigay naman kay Pedro yung transition of power na siya manghawakan sa iglesia. Ito po, Mateo Kapitulo 16, talatang 18. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ano ang itsura niya nung sabi niya yan? Ano po ba ibig sabihin ng bato para po malinaw? Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Ang bato ay isang taong matatag sa tungkulin, isang taong matapat sa tungkulin at tapat sa pangangaral at pamamahala. Yan ang bato. At sinabi rin niya, tayo rin ay bato. Nandun sa Pedro 2:1. Gaya. Yan ang pangangaral. Mahiwaga ang Biblia. Tandaan nyo palipat-lipat
ang Ngayon kapangyarihan. natuklasan po kasi kung hiwaga dito sa verse na to eh. Ngayon po si San Pedro nasa pintuan ng langit. Di po ba ang nagtalaga sa kanya ay ang Panginoong Jesucristo? Nag-take position lang yan. Oo nga po, yun nga po. Kaya yung tanong ko eh, bago si Pedro, may bantay na doon. Kaya nga po ito Kung nung- masagot niyo yan, believe na ako sa inyo. Kaya nga po ito yung natuklasan ko ngayon na bakit may kapangyarihan ang Panginoong Jesucristo na magtalaga ng isang alagad sa langit. Kagaya ng pagbabantay ni San Pedro sa pintuan ng langit. Dahil siya yung nagtalaga na siya yung tagabantay ng pintuan ng kaharian ng langit. Ulit ko po. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So ibig sabihin po, ngayon hawak na po ni San Pedro yung pintuan ng kalangitan. Ngayon, bakit po ito nagawa ng Panginoong Jesucristo na makapagtalaga ng isang bantay pinto sa langit? Hindi naman si Jesucristo nagsasalita doon eh. Ama mismo nasa kanya. Okay ka mo. Ama mismo ang nagsalita yan. Ginamit lang si Jesus. Hindi ba binasa mo yan? San Juan 14. Dahil hindi ko nagsasalita ng aking salita, kundi ang amang nasa akin ay siyang nagutos kung ano dapat ko sabihin at kung ano dapat ko salitain. Kaya po napakahiwaga ng Biblia. Mahiwaga Hindi po talaga basta-basta. Biblia. Hindi matrace kung talaga kayo tatanga-tanga at hindi kayo pinagkalooban ng karapatan at hindi yung tungkulin. Huwag niyong aksinin. Tandaan niyo ah. Dahil bawat isa binigyan ng Diyos ang tungkulin. Alright. Oh. Ano gusto malaman pa? Kaya po ito yung lagi ko rin sinasabi na paano po kayo makapangangaral, kagaya po ng sinabi ni Apostol San Pablo, paano kayo makapangangaral kung hindi po kayo mga sinugo? Pakialamero nga. Yung po mga sinugo, sila po Sinagot yung... ko na. Sila po, Pakialamero talaga. Hindi naman sila, halimbawa sa eskwelahan, hindi ka mamestra, magtuturo ka. ay napakalaki pong kaibahan ng isang estudyante at ng isang professor. Paano makapagtuturo ang isang estudyante yung karunungan po ng professor wala sa kanya. So Kahit na sino, hindi pwedeng ilagay ang maging maestro kung hindi siya qualified. ngayon po sana maunawaan at maintindihan po ito ng lahat ng mga nangangaral ng kasulatan. Napanahon na po para maalaman ninyo na ang sinabi po ni Apostol San Pablo, paano kayong makapangangaral kung hindi naman po kayong mga sinugo? Roma 10:15 po yun. Alright. Basahin nyo na lang po. Paulit-ulit na yan eh. Marami bumabasa dyan, pero hindi rin niya maintindihan. Kahit na yung bumabasa, sinugo ba siya talaga? Napakahiwaga po kasi ng Biblia kung malalaman nyo lang. Napakahiwaga. Nagbasa lang Maraming siya ng misteryo. Biblia, pero hindi siya pwedeng mangaral kung hindi siya isugo. Gets na. Kaya pag-aralan mo kung anong kaya mong gawin ayon sa script. Ano yung script? Yung Biblia. Kung anong kaya mong gawin, yon ang ipagagawa sa iyo. Gets nyo na. Alright. Ano ba gusto yung malaman? Magsalita kayo kung sino gusto. Kayo kung nakikinig, mag-comment kayo kung anong gusto yung malaman. Yung pong binasa kasi nating verse na Mateo Kapitulo 16 talatang 17, inangkin po ito ng mga iglesia ng mga iglesia ni Cristo at ng Katoliko. Alright. Na si San Pedro daw po isang Katoliko at ang Panginoong Jesucristo ay isang Katoliko. Sigurado Dahil ba daw po sa Katoliko sinabi yan ng reliyon na pamamalaan ni Pedro? Sigurado ba Katoliko at tinuko dyan sa Biblia? Kaya raw po si San Pedro ang kauna-unahang Papa ng Roma. Kaya nga, tanong ko,
Binanggit ba sa Biblia ang Katoliko Romano dapat paniwalaan? Wala po. Wala naman pala eh. Kahit na ngayon, tanong nyo sa Diyos kung yung Katoliko Romano na yan ang siyang itinalaga na maging isang reliyon na pamamahalan sa buong mundo. Dahil gagawa sila na one world religion, one world order. Marami na akong sinabi niya sa one world order niya at one world religion eh. Ano gusto niyo italaga pag one world religion? Katoliko ba? Iglesia ni Cristo ba? Muslim ba? Nakalagay ba sa Biblia? Okay. Ito ang Iglesia ni Cristo ha. Dahil si Cristo, ulo ng Iglesia. Tandaan nyo ha. Siya ang ulo ng Iglesia. At ang katawan niya mismo ay ang Iglesia. Alright. Ano ang tinatawag na quality o kalidad o kakayahan ang ilagay niya sa Iglesia? Diba sahin? Bawat ilagay niya sa Iglesia, may posisyon at may kakayahan. Hindi isang klase. Sige, tuloy mo. Unang Korinto 12 po ba? Oo. 27-28. Unang Korinto Kapitulo 12, talatang 27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Alright. Katawan na. Makakita ka ng katawan na walang ulo. Sige, sino ilalagay niyong ulo? Si Manalo? O sino ilalagay niyong ulo? Yung Papa ng Roma? O si Kristo? Hindi ba maliwanag? Katawan kayo ni Kristo. Tapos ilalagay niyo ibang ulo na may-ari sa inyo. Maiwaga ang Biblia. Tandaan nyo kung di nyo maintindihan yan, mabul-bulo utak nyo. Dadaling kayo psychopathic. Kaya nga po marami nang nabaliw eh. O ngayon, maliwanag oh. Kayo ang katawan ni Kristo. Alright, katawan na nga kayo. Asan yung ulo nyo? Yung may-ari ng katawan na yan, saan siya? Tanungin ko kayo, kung alam nyo kung saan siya, ituro nyo sa akin. Kung nasa inyo, bakit hindi ako pupunta yan para sumamba sa inyo? Ibig sabihin po ng pastor, ang Panginoong Jesucristo po ay bumababa po sa kalagitnaan ng pagpupulo. Hindi lang yun. Ulo ang pinag-usapan. Katawan at ulo. Maliligaw yan ang tao. Hindi ba? Bobo mga yan eh. Paano makaintindi? Puzzle yan, Biblia, tandaan nyo ah. So, ang karunungan yan, siya ang makapagsaysay ng katotohanan, ang taong marunong. Alright. Umpisa natin. Kayo ang katawan ni Kristo. At bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Alright. Ang tanong ko ngayon, dahil kayo nandyan na, asan yung ulo nyo? Nandyan ba yung ulo nyo? Espiritu na yung ulo nyo eh. Nung buhay siya, tao siya, patay na siya eh. Isa na ang espiritu. At inaangkin nyo ngayon, wala na si Kristo, inaangkin pa rin ninyo na kayo ang katawan niya. Kaya tinatanong ko sa inyo, asan ang ulo ninyo? Espiritu na yun. After 3,000 years, tao pa rin pinangangaral. Pambihira. Bobo kayo talaga. Wala kayong utak. Parang ganito po naging labas ang isang sanggol. After 3,000 years, sanggol pa rin. Pag-isipan nyo po yung sinabi ko, talinghaga po yan. Alright. Okay. Kayo na nga ang Iglesia ni Kristo. Asan yung iyong ulo? Nasa langit na yung ulo nyo eh. Anong sabi ng Biblia? Sa Gawa, Kapitulo 1, kung paano yung nakita si Kristo umakyat sa langit, ganyan din makita nyo siyang bababa mula sa langit. Hindi sa ulap.
Paano yung marinig ang tinig niya kung nasa ulap siya? Okay, hindi niya alam ang kahulugan ng ulap. Talaga, tanga pa rin kayo. Sige, basahin yung Gawa. Gawa Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya tinitingnan nila ay dinala siya sa itaas. At siya tinanggap ng isang alapaap at pinubli sa kanila mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya lumalayo. Narito, may dalawang lalaking nakakatayo sa tabi nila na may puting damit. At nagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparaon niya sa langit. O yan ang patotoo. Mahiwaga Na siya ang rin po ito. Espiritu. At pagbaba niya mula sa langit, makita niyo bababa hanggang dyan sa taong gagamitin niya. Dahil siya ang templo niya. Mahiwaga po ito kung di niyo po nalalaman. Mahiwaga ang Biblia. Kaya yung mga bobo, walang malalaman diyan. Ministrong bobo, pastor na bobo, nagdipa na sa mundo ibabaw. Tanda nyo Alright. Ngayon, paano maganap ngayon yung salita ni Propeta Malakias 3:1? Malakias Kapitulo 3, talatang 1. Kung di maganap ito, paano makarating ang Diyos ngayon o si Kristo? Ang pagdating ng sugo ng Panginoon. Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. O, maliwanag Dahil nahanda na yung daan. Sino ang templo niya? Hindi ba maliwanag na sinabi ni Pablo na hindi nyo alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay manahan sa inyo? Korinto 3:16. Tandaan nyo sino ang templo? Hindi ba tao? Ano sabi ni Jesus? Mahiwag ang Biblia. Gibayin nyo ang templong ito at itatayo ko sa pangatlong araw. O, ano yung templo na tinutukoy? Tao. Yung katawan niya na templo. Pinatay nila. Ngayon, may 3 araw na ba mula na namatay siya? Dahil nung namatay siya, Onse raw ba yun uno? 11. Onse raw po. Kaya ito naman pong Vatican, kasama na iba't ibang relihiyon, nagtayo po sila ng third temple, 3 templong malalaki, ginastusan ng bilyon-bilyon ng Hindi nga, dollar. bobo pa rin. Bobo kayo. Tandaan nyo. Hindi po kasi nila nalalaman na ang tunay na templo ay katawan po ng tao. O, Yan po sino ang ngayon tunay ang templo na iyan na sinabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa aking lingkod na babae at lalaki? Gawa 2:17. Ito muna po, pinababasa nyo. Hindi, pag-alualoy natin para maintindihan nila. Ay lalo silang malilito yan. Lalo kayo, malito yan. Pare-pareho yan. Yung pagbuhos ng espiritu, siya pa rin yung pagbaba niya mula sa langit. Gawa Kailangan nakahanda na yung templo niya na gagamitin. Dahil yan ang sinabi ni Haring David na kayo sasamba sa harap ng kanyang tungtungan. Siya ay banal. O, malito na kayo dito. Dahil bobo kayo talaga. Gawa Kapitulo 2, talatang 17. Kaya po yung mga nalilito po, magtanong na lang po kayo. Kaya nga po ang pamagat ng namin, itanong mo sa sugo. Magtanong na lang po kayo kung medyo nalilito po kayo. Talaga pong napakahirap ang kasulatan. Ang Biblia, marami pong hiwaga. Maraming mga talinghaga.
na hindi po kayang ipaliwanag ng ordinaryong mangangaral. O paano mo mapapaliwanag yung bababa mula sa langit at yung ibubuhos ko ang aking espiritu? Anong pagkakaiba yan? Pareho lang. Sabi po dito, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng O laman. anong huling araw? Hindi ba ngayon? O sino nabuhusan ng espiritu ngayon? Nakahanda na ba yung bubuhusan? Yung sinasabi niya sa Biblia na kopa na iinuman ng mga nauhaw. Pupunuin niya ng tubig. O, ano yung tubig? Espiritu rin. Ay puro po talinghagi binibitawan niyo, lalo po silang mahirapan. Talaga malito kayo, sinabi sa Ang kopa po ay medium. Ang ibubos pong tubig, yun po yung mga karunungan na salita ng Diyos na iinumin ng mga mananampalataya. O yun din ang sinasaysay Na doon pakikinggan. sa lumang tipan na mga kasangkapan ng bahay ng Diyos nakahanda na. Napakabigat po ng kasulatan kung hindi nyo lang po Sino nalalaman. kasangkapan? O pwede yung propeta, pwede yung evangelista, pwede yung bidyente para matupad yung banal na kasulatan na may dalawang babaeng nagigiling-giling, gumigiling, ang isa ay makuha, ang isa ay maiwan. O hindi naman yung alam ang ibig sabihin yan. Mahirap na naman. Ano? Kaya mahiwagan ng Biblia. Kaya tigil na ninyo pangangaral nyo na walang kabuluhan. Makinig na lang kayo sa akin. Magtanong kayo sa akin para liwanagin ko lahat yung lihim na karungan sa Biblia. Kaya nga po lagi ko rin po sinasabi, ang tanong po ni San Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi naman sila mga sinugo? Dahil ang mga sinugo po, nasa kanila po yung karunungan ng Diyos. Sinagot ko na pakialam, meron sila. Hindi naman sila binigyan ng authority. Aral sila ng aral. Kaya pinili yung pastor, sabi ni Pablo, kapwa nyo bobo. Basahin nyo, akla ni Pablo, ang mga pastor nyo, ang mga minister nyo, kamukha rin daw ninyo mga bobo. Hindi ako may sabi yun, Pablo. Nandiyan sa Biblia, naglikom sila ng pastor, guro sa kanila na kamukha nilang garamugam, sabi sa Ilocano. Dahil binabasa ko, Ilocano Biblia. Alam mo yung garamugam, matatakaw. Kaya po, sabi ni Propeta Isaias, Isaias Kapitulo 56, talatang 11. Ito po ang sabi niya, oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakakaunawa. Bakit daw po hindi nakakakaunawa? Bobo! Hindi naman binigyan ng Diyos sa karunungan, nagsisialam. Yan po yung sinasabi na mahirap po talagang unawain ng kasulatan. Ano kasi ang karunungan? Ng Diyos. Alam niyo ang kauluan ng karunungan? Kristo! Yan ang karunungan at kapangyarihan. Kristo ang pangalan. Wala kayong Kristo sa iyong puso. Kaya po Yung pagka-Kristo ni Jesus, nilipad na niya. Sinabi ko sa inyo. Transition of power, nilipad na sa mga apostol. O ngayon, nalipatan ba kayo ng kapangyarihan ng Kristo? yan din po yung sinasabi ko sa lahat po ng mga tao na bawat panahon, ang Panginoon po ay gumagamit po yan ng tao. Ang ginagamit po niyang tao, hindi nyo rin matanggap. Hindi nyo tanggapin ang Panginoon. Ayaw nyo rin tanggapin yung mga taong ginagamit niya. Kung di nyo tinanggap si Jesus noon, tatanggapin ba ninyo ako ngayon? Mahirapan kayo tumanggap sa akin. Tandaan nyo. Ay nangyari po yung nasa Juan, na hindi kayo matanggap ng sanlibutan. 14, 16 siya tayo. Talaga. Juan, Kapitulo 14, talatang 16. Sa 17. Umpisa na po natin sa 16 hanggang 17. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang. Ano po ibig sabihin ng ibang? Iba hindi siya. Ibang mga aliw, upang sumainyo magpakailanman sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan, na hindi matatanggap ng sanlibutan,
sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya tumataan sa inyo at sa inyo. Kasi, Matagal na pong nangangaral ang pastor, hindi nyo pa rin matanggap. paniwala niyo na ako yung Espiritu ng ipinalit katotohanan na sa ating panahon mga ngayon. aliw. Hindi nyo matanggap yan. Kada sino sa inyo. Mapalad yung mga tao naniniwala dyan. May mga pong isa sa yung mga tao na niwala sa pastor, napagkalooban na po niya ng mga biyaya sa kanilang mga kamay na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong pastor. O, kung gusto niyo, magtanong kayo kay Net Jimenez ng Canada. Yung transition of power, natanggap niya. Tanda nyo ah. At yung iba pong na tumanggap sa pastor, yung iba nakikita na nila yung Panginoon, nagpapakahayag na rin sa kanila yung Panginoon. Yung iba, pinagkalooban sila ng mga panaginip, Nandan na, ng mga mensahe. Kahapon po, ano po ba yung mensahe ni kapatid na Melinda? Marami na rin siyang nakikita na tanda sa langit. Hindi lang daw At po mga niya sinasabi. Kaya, kasi kapag daw po siya nagsabi, hindi naman daw siya paniniwala ng mga tao. Talaga. Alright, so, kahit na ako, kahit na ano sabihin ko, paniwala ba ninyo? Ay, nung panahon ni Jesus hindi pinaniwalaan. Ako pa kaya paniniwalaan. At kung hindi nyo ako paniwalaan, lalong-lalo na kayo na hindi ko paniniwalaan. Tandaan nyo. Dahil kayo rin po yung tao rin lang. Paano pong paniniwalaan din? Kung hindi nyo ko paniwalaan, lalo na kayo, hindi ko paniwalaan. Pare-pareho lang tayo tao. Tandaan nyo ha. So, mag-aral kayo ng Ebanghelyo. Pagbutihin nyo, tapat kayo. Kaya sabi ni Santiago, kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman, ay humingi siya sa Diyos. Hindi siya magdadamot. Basahin. Santiago, Kapitulo 1. Ito po. Sa talatang 6. Santiago, Kapitulo 1, talatang 6. Sa 5 po pala. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y binibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yung nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Maliwanag ba yan? Kung hindi maintindihan, magtanong kayo. Hindi ako nagsalita. Santiago yan. Dahil ang tao raw po nag-aalinlangan, sabi po dito, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. So, wala kayong tiyaga. At hindi kayo tapat. Kaya wala kayong karunungan. Para matupad yung sinabi ni Jesucristo, San Juan 15. Ayun pala. Punta na tayo. Ako ang punay na puno ng ubas at kayo ang mga tanga. Basahin na po natin. Ako ang tunay na puno ng ubas. Kung manatili kayo sa akin. Sa dito po. Sa 6, 15:6 ng San Juan. Kung ang sinuman. 7 na. Sa 7 na. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Gusto nyo hiwaga? Gusto nyo tuklasin ng hiwaga ng langit? Ibibigay sa inyo. Dahil ginawa ko na. Nagawa ko. Hindi nyo magagawa. Pare-pareho tayong tao. Kaya lang, iba ang pagkatao natin. Baka kayo mga tangang tao. Baka matupad yung sinabi ni Jesus. Ako ang puno ng ubas at kayo ay mga tanga. Aking mga tanga. Bakit?
Hindi naman kayo tanga ha. Nagtanga-tanga lang kayo kasi. Ang sangaan ni Jesus, sila yung 12 apostol. Hindi sila tanga. Nangaral sila. Yan ang mga membro ng katawan niya. Nangaral sila. Ipinamana sa kanila ang karunungan. At naglipanan na sa buong mundo. Kagaya na minana ni Pablo. Anong minana ni Pablo? Yung pangalan ni Jesus na ikalat niya sa hintel. Sino yung mga hintel? Taong wala Diyos. Kaya kayong mga taong wala Diyos, lumapit na kayo para mabigyan kayo ng Diyos. Dahil sabi ng Diyos, sabi ni Santiago, lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Ito rin po, yung payo ni Propeta Sefanya sa lahat po ng mga tao. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Zephaniah chapter 2 po yan. Kaya po ito rin yung payo namin sa inyo. Lumalakas na naman po yung ulan. Kayo'y magpipisano o magpipisano, bansang walang kahihiyan. Bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon, hanapin niyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang kaamuan, hanapin niyo ang katuwiran. Kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Oh. Ano ibig sabihin yan? Bago dumating ang the big one, galit ng Panginoon, hanapin na ninyo siya. Kaya po mga Dahil pag nalulunod na kayo, wala na kayong panahon na maghanap. Tanda nyo, lalo kung nahiga na kayo sa karamdaman, lalo kung inutil na kayo, may magagawa pa ba kayo? Habang bata pa kayo, hanapin ninyo siya para maggamitin niya yung katawan ninyo para sa kanyang katuwiran. Yan ang Biblia. At tandaan nyo po mga kapatid sa pananampalataya, yung matagal na pong sinasabi na the big one, wala po yung pagkakaiba sa pagbabalita ng ating ninunong Noe. Nung panahon ay binabalita niya na ilulubog ng Diyos ang buong sanlibutan, halos magkawangis po yung dalawang yan. Kaya sinabi niya sa Panyas, bago dumating ng the big one, hanapin niyo na siya. Pakalinaw po niyan mga kapatid sa pananampalataya na sana ang mga taong nagbabalita ng mga katotohanan at mga tunay na aral ng Biblia ng ating banal na kasulatan, nawa po sana'y paniwalaan nyo na yung mga taong naghahayag ng katotohanan, lalo't sila po ay galing sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral na katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugod ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Nawa po ang mga aral namin po na ihayag sa inyo, nawa po ay tumanin sa inyong mga puso at isipan, gamitin po natin ng tama ang ating pong banal na kasulatan. Hindi po basta-basta ang pangangaral ng banal na kasulatan dahil po ito ay pinuno ng hiwaga, talinghaga at misteryo. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ang tangi lang po na makapagpapahayag, makakapagpaliwanag ng kasulatan, yung taong pinagkalooban ng karunungan ng Diyos. Ito po yung tunay na sugod ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Wala pong iba kundi ang ating pong pastor. Nawa po ay patuloy kayong makinig ng kanyang mga aral dahil napapanahon na po na mga patay ay mga bubuhay kapag narinig ninyo ang tinig ng anak ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na mga nakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng pastor. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating tinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po.